Tay, please naman ho, 2024 na. Sinungaling pa rin kayo. Sinasabi nyo lang naman ho na maganda ako kasi nga tatay ko po kayo. Dismayadong saad ni Nina. Naluloka talaga siya sa kanyang amang si Tupe. Kung mapuri siyang maganda, parang siyang pinakamaganda sa balat ng lupa. Sa bagay, anak naman siya ng kanyang ama, kaya para rito talagang maganda si Nina. Hinayaan na lang niya. May mga ganoon ngang tao na hindi naman sa panglabas na itsura tumitingin. Katulad na lang ng kanyang boyfriend na si Saiko. Alam ni Nina na para sa kanyang 5 taong boyfriend, maganda rin naman siya. Seryoso ka ba? Talaga bang maaakit dito si Saiko kapag ito ang sinuot ko? Tanong ni Nina sa kanyang kapatid. Tumango naman agad si Kelly. Oo, sabi ng mga kaklase ko, mas nakakaakit daw kapag pulang underwear mo, ate. Sure ka na ba talagang ibibigay mo ang bataan mo kay Kuya Saiko? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni tatay. Lumapit si Nina sa dalaga. Oo, sure na ako. 2 taon na lang, aalpas na ako sa kalendaryo. 5 taon na kami ni Saiko at naiinip na ako. Gusto ko sanang gawin pagkatapos ng kasal. Kaso, ang tagal niya namang mag-propose. Alam mo namang matagal na akong curious doon. Saka sa mga kakilala ko, ang dami kong naririnig. Umismid naman si Kelly. Basta, Ate Nina, kung ibibigay mo man yan, sure ka na dapat kay Kuya Saiko. Kinuha ni Nina ang dress na susuotin at itinapat yun sa katawan. Sure na naman ako sa kanya. Siya lang naman ang nagmahal sa akin. Hindi naman siguro kami tatagal ng 5 taon kung hindi, di ba? Ate, bakla ka magmahal. Paalala ni Kelly. Kung alam ni tatay yan, sure ako magagalit yon. Halos ikaw nang magpaaral kay Kuya Saiko. Lahat ng gusto niya, sinusunod at binibigay mo. Ibinaba ni Nina ang dress sa kama. Ginagawa ko yon kasi mahal ko siya. Saka, para rin naman yun sa future namin. Basta, Ate Nina, huwag mong ibigay lahat. Kahit mahal mo siya, magtira ka pa rin para sa sarili mo. Paalala ni Kelly. Tumango naman agad si Nina. Oo naman. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naghanda na nga si Nina para sa pagkikita nila ni Saiko mamaya. 5th anniversary na nila sa araw na yon. Kinakabahan naman talaga siya sa kanyang gagawin. Kaso palagi na rin naman nga na hinihirit ni Saiko sa kanya. Kaya gusto niyang ibigay na lang din ang sarili. Sigurado naman siya sa binata. Maganda na ba? Tanong ni Nina nang lumabas siya. Okay lang, sagot ni Kelly. Napasimangot naman siya. Anong okay lang? Dapat maganda like may improvement, ganun. Inayos ni Kelly ang salamin sa mga mata. Ate, hindi ako sinungaling katulad ni tatay. Okay lang ang itsura mo. Mukha ka namang tao. Napabuntong hininga na lang si Nina. Tumingin siyang muli sa salamin. Inayos niya ang kinki niyang buhok na nilagyan niya lang ng isang hair clip. Tiningnan niya rin ang ngipin kung may tinga pa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may makita siyang malaking pimple sa pisngi. Ikaw talaga, Kelly. Lagi mo nalang pinapahina ang loob ng ate mo. Maganda naman ang suot niya, sabi ng kanyang tatay. Napairap naman si Kelly. Tay, ikaw din naman. Hindi mo naman sinabing maganda si Ate Nina. Ang sinabi mo, yung damit ng maganda. Kinuha niya na ang bag. Nilayasan niya na lang muna ang kanyang pamilya. Nagtatalo pa sa pagiging maganda ni Nina. Alam niya naman ang totoo. Hindi naman siya sobrang pangit. Hindi rin naman siya sobrang ganda. Makinis at maputi naman siya at sexy rin kahit paano. Huwag lang talagang titingin sa muka. Kahit malinis siya sa katawan, sobrang tigyawati ng kanyang muka. Medyo pangurin ang kanyang ilong. At ang ngipin, talagang nakalabas kahit itikom niya pa ang malaking bibig. Maganda naman ako wala lang akong pera. Usal niya habang nakasakay sa tricycle. Kulang lang ako sa dermat braces. Kaya na to, magiging maganda na ako. May pera naman siya. Magandang ang trabaho ni Nina bilang staff sa munisipyo. Yun nga lang, sa iba nalalaan ng kanyang pera. Lahat ng pera niya, ginagastos niya sa pag-aaral ni Saiko. Pinagsasabihan siya ng kapatid niyang si Kelly dahil bigay siya ng bigay. Samantalang ang kanyang ama, wala namang sinasabi. Hindi naman din ito nagtatanong tungkol sa pera nilang magkapatid. Kaya pa kasing kumilos at malago pa naman ang negosyong talyer. Saiko, nasan ka na? Tanong ni Nina habang nasa labas ng restaurant. Sumagot naman sa kabilang linya si Saiko. Ha? Hindi kita marinig. Napabuntong hininga si Nina.
Sabi ko, nasan ka na? 2 oras na ako naghihintay dito sa restaurant. Hindi ako pumasok kasi wala ka pa. Nasan ka na ba? Ang usapan natin, 6 p.m. diba? May narinig pa siyang mga boses sa background ni Saiko. Mga dating kaklase yata nito. Sorry, nawala sa isip ko. Nandyan ka pa? Pupunta na ako. Oo, nandito pa. Sagot na lang ni Nina kahit masama na ang loob. Anniversary natin ngayon pero nakalimutan mo? Sorry, sabi ni Saiko. Naalala ko naman eh. Sige na, papunta na ako dyan. Dala mo bang regalong gusto ko? Tumango siya kahit hindi nito nakikita. Oo, dala ko. Bilisan mo ah. Maghihintay ako rito. Ingat ka papunta rito. I love you. Natigilan si Nina nang bigla siyang patayan ng tawag ni Saiko. Napabuntong hininga na lang siya ulit. Hindi mo lang ako pinatapos. Pero okay lang. At least pupunta pa rin siya kahit late na. Pagkatapos, aayain ko na siya sa hotel mamaya para mabigay ko ng sarili ko. Ano kayang pakiramdam kapag ginawa... Ah! Hoy! Sino ba namang hindi mapapasigaw? Muntik niya nang maka-eyeball si kamatayan. Biglang lumapit sa direksyon niya ang mabilis na sports car. Parang umangat ang puso niya sa lalamunan. Direkta ang takbo ng sasakyan papunta sa kanya at mukhang hindi man lang siya nakita ng driver. Hoy! Sigaw ni Nina nang lumabas ang driver na parang walang pakialam. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sigaw niya sa binata. Matinis pang boses sa galit. Muntik mo na akong matamaan! Nasa 30s ng lalaki. Gwapo kahit seryoso ang mukha. May kaunting balbas pa. Halatang walang pakialam sa kanya. Siguro kung hindi ka lang nakaupo sa gitna ng parking area, hindi kita muntik mabangga. Sabi nito at may tono pa ng pagkainis. Napakurap-kurap si Nina. Ikaw pang may ganang mainis dyan? Ang OA mo, nasa gilid naman ako. Hinihintay kong boyfriend ko. Ang bilis mo. Napailing ang binata at halatang nanunuya. Parking lot to miss. Itong pwesto na lang to, nakikita kong kasyang sasakyan ko. Anong inaasahan mo? Ako pang mag-a-adjust para sa'yo? Mukha kang pulubing naghihintay dyan. Naningkit ang mga mata ni Nina. Anong sinabi mo? Hoy, mister, para sabihin ko sa'yo, hindi ako pulubi. Ang ganda-ganda ng suot ko at nag-ayos ako ngayon. Tapos sasabihin mo pulubi ako? Hindi ako nakaupo sa parking spot. Sira ulo ka. Nakatayo ako sa tabi ng haligi. Halos sagasaan mo ko dahil hindi mo pinapansin. Nagkibit balikat ang lalaki at napairap. Whatever. Dapat mong isipin kung saan ka tatambay sa susunod. Pinapakita mo pa talaga yung panty mong pula. Umuupo ka sa public place. Tapos, babuka-buka ka. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Bago pa siya nakapagreklamo, tinalikuran na siya ng binata at pumasok sa restaurant. Napapikit na lang si Nina sa sobrang inis. Alam niya sa sarili na may mga pagkakataong hindi siya nagiging conscious. Palalagpasin niya na lang yon. Ayaw niyang masira ang celebration nila ni Saiko sa kanilang anniversary. Maya-maya'y dumating na naman ang kanyang boyfriend. Nina! Bati nito at humalik sa pisngi niya. Sorry, nalita ko. Nakangiting umiling si Nina. Okay lang, nandito ka na naman ngayon. Halika, pasok na tayo sa loob. Umorder sila ng pagkain nila. Suwabe ang takbo ng usapan nila para kay Nina. Kaya lang, kinakabahan siyang sabihin ang plano sa binata. Nang dumating ang kanilang mga pagkain, nadagdagan ang pananabik ni Nina. Inilapag niyang regalo sa lamesa. Isang latest iPad yon na palaging inuungot ni Saiko. Happy anniversary! Mahinang sabi ni Nina habang pinapanood ang reaksyon nito. Salamat, Nina! Sabi ni Saiko at tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang box. Napangiti si Nina. Masaya akong nagustuhan mo. Pinag-ipunan ko talaga yan kasi sabi mo, gusto mo nga. Naalis ang atensyon ni Saiko roon nang biglang tumunog ang cellphone. Wait lang, basahin ko lang ang text. Bahagya siyang lumapit sa binata. Paano kung mag-check-in tayo sa hotel pagkatapos nitong dinner? Mas gusto pa kasi kitang makasama. Late ka na rin namang dumating. Ikaw lang at ako. Bago pa makasagot si Saiko, tumunog ulit ang cellphone nito. Sagutin ko lang, Nina. Sabi ni Saiko. Mabilis na tumayo at naglakad palayo. Napasimangot si Nina. Inaasahan niyang magiging iba ang gabing iyon. Handang-handa na nga siya. Napatingin siya sa regalo niya para kay Saiko. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Wala man lang siyang regalo para sa akin. Medyo nagtatampong sabi ni Nina. Ano pa bang bago? Hindi pa naman ako nakakatanggap ng regalo mula sa kanya kahit minsan. Kung regaluhan niya man ako, freebies at napanalunan lang sa promo. Pero at least, naalala niya akong bigyan, di ba?
Matyagang naghintay si Nina habang tinatanaw si Saiko sa labas. Sa wakas ay bumalik na ang kanyang nobyo. Sorry Nina, kailangan ko nang umalis. Sabi nito sa kanya. Kailangan ako ng boss ko. Nadurog ang puso ni Nina. Ha? Kaso saglit pa lang tayong nagkakasama. Anniversary natin ngayon, Saiko. Umiling ang binata at kinuha ang regalo niya. Basta na lang umalis at hindi na nagpaalam. Sinundan ni Nina ng tingin si Saiko. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi man lang niya ako binati sa anniversary namin. Bakit ba ganun siya? Naluluhan niyang sabi. Lumapit ang waiter sa kanya. Ma'am, eto na po ang bill ninyo. Lumandas na ang luha ni Nina nang makita ang bill. Grabe naman to kuya. Bakit ang mahal? 2 steak lang naman yon. Mas na-enjoy pa ni Saiko ang pagkain kesa sa akin. Mas naiyak pa ako rito. Reklamong-reklamo si Nina pero naglapag pa rin siya. Wala rin namang ibang magbabayad kundi siya. Aalis na sana si Nina nang biglang lumapit sa kanyang isang waiter. Ma'am, these flowers are for you. Nakangiting sabi nito. Pinunasan naman agad ni Nina ang mga luha. Para sa akin? Sinong nagpapabigay? Ayaw pong ipasabi ang pangalan. Inabot sa kanyang isang bouquet ng tulips. Nang tingnan ni Nina ang card, tipid siyang napangiti nang mabasa ang sulat. Sinasabing huwag siyang umiyak. Sa ilang taon nilang pagsasama ni Saiko, hindi pa siya binigyan ng bulaklak nito. Binigyan man, fake nga lang at galing pa sa sala ng bahay nito. Pero sino pa bang ibang magbibigay sa kanya? Ngumiti si Nina, bahagyang napawi ang lungkot at pagkabigo. Salamat. Kahit ganoon ang nangyari sa anniversary, masaya pa rin siyang umuwi. Ingat na ingat siya sa mga bulaklak. Pakiramdam ni Nina, sobrang ganda niya. Kahit pag-uwi, pinagmamayabang niya yon sa kanyang ama at kay Kelly. Naibigay mo na bang sarili mo, Ate Nina? Tanong ng kanyang kapatid. Umiling si Nina. Hindi, busy kasi siya. Kailangan daw siya ng boss niya. Alam mo naman yon, bago pa sa trabaho kaya kailangang magpabango ng pangalan. Hindi kami natuloy pero okay lang. Binigyan niya naman ako nito, Kelly. Masaya na ako rito. Napabuntong hininga si Kelly. Mabuti naman hindi mo naibigay ang sarili mo. Huwag mo na ulit gawing plano yon. Baka binubulungan ka ni Lord na hindi mo dapat gawin yon. Napakanega mo talaga sa love life ko. Saad ni Nina. Umiling si Kelly. Hindi naman sa nega ako, Ate Nina. Sinusuportahan naman kita sa mga gusto mo. Ang akin lang, huwag mong ibigay lahat sa isang lalaki. Kasi kung ako ang tatanungin, red flag yung si Kuya Saiko. Una pa lang may iba na ako nararamdaman dyan. Hindi lang talaga ako katulad yun ni tatay na mabilis magtiwala. Napanguso naman si Nina. Ano bang magagawa niya? Malambot ang puso niya sa mga tao at mabilis mahabag. Pareho sila ng kanyang ama. At yon ang ayaw ni Kelly, kaya sila nasasamantala. Ang tigas pa rin ng puso mo, Kelly. Sabi ni Nina habang nagbibihis. Alam kong kaya kaganyan kasi iniwan tayo ni nanay at niloko niya si tatay. Pero hindi naman lahat ng tao katulad niya. Pero, usal ng kapatid niya. Hindi naman natin agad makikita sa mga tao kung lolokohin niya tayo o hindi. Kaya mas maigip ang huwag na lang magtiwala. At kung mamahalin man natin, huwag nating ibigay lahat. Naiintindihan naman ni Nina ang punto ng kanyang kapatid. Nakita nilang epekto ng nanay nila kung papaano sila nito iniwan. Halos mabaliw ang kanilang tatay dati dahil sa panloloko ng nanay nila. Gayunpaman, ganoon naman talaga ang buhay. Dadaan sa pinakamasaklap at pinakamasakit na sitwasyon. Pero ang tanging mahalaga, matuto pa rin bumangon. Basta, hindi ako natatakot magtiwala sa ibang tao. Inilapag ni Nina ang vase kung saan nakalagay ang mga bulaklak ng tulips. Masaya naman ako. Kung masaktan, okay lang. At least tinubukan at naranasan ko. Mas magiging malungkot ako kung patuloy lang ako matatakot sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Sobrang positibo ni Nina, lalong-lalo na sa buhay pag-ibig niya. Kahit marami siyang nakikitang mali kay Saiko, nagbubulag-bulagan na lang siya. Doon siya masaya at ayaw niyang tanggalin yon mula sa kanya. Yun nga lang, kaya niya pa bang magbulag-bulagan kung harap-harapan na siyang ginagawang mangmang? Mabilis niyang binuksan ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Si Saiko, nasa kama kasamang isang babae. Isang babaeng nakilala niya agad. Si Suki, isa sa mga katrabaho ni Saiko. Nag-init ang mukha ni Nina sa sobrang galit. Bumaha sa kanyang galit na halos hindi na siya makahinga. Ano to?
Bakit nandito ka, Suki? Bakit kayo hubad? Anong ginagawa nyo? Saiko, ano to? Nina, huminahon ka. Mahinang sabi ni Saiko. Sinusubukang umupo at protektahan ang sarili gamit ang kumot. Hindi to ang iniisip mo. Anong hindi ang iniisip ko? Hindi ako matalino pero hindi ako mangmang. Putol ni Nina at humakbang pasulong. Hindi ako siraulo para magbulag-bulagan pa rito sa nakikita ko ngayon. Paano mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, nagawa mo pa akong lokohin, Saiko? Napopuot si Nina. Humakbang siya palapit kay Suki. Gusto niyang hilahin ang buhok nito, sigawan at saktan. Ngunit mabilis na tumayo si Saiko. Ang binata ang tumulak sa kanya. Umalis ka na rito, Nina. Bulalas ni Saiko. Mabilis na tumayo si Nina. Pinapaalis mo ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? At baka nakakalimutan mo, ako ang nagbabayad sa apartment na to. Hindi ko ugaling manumbat pero grabe tong ginagawa mo sa akin, Saiko. Manumbat ka na. Wala na akong pakialam. Hindi na kita kailangan. Sabi ni Saiko. Tapos na. Tapos na tayo. Gumuho ang mundo ni Nina sa sandaling iyon. Hindi mo na ako kailangan kasi maayos na ang buhay mo. Ang galing mo. Ang galing-galing mo, Saiko. Ginawa mo akong sugar mommy. Sira ulo ka. Tinulungan kita sa lahat ng bagay dahil mahal kita. Yun naman pala. Inuuto mo lang ako. Naalala ni Nina ang lahat ng oras na nandyan siya para kay Saiko. Kung paano niya binayaran ang matrikula nito na kahit pa ulit-ulit na bumagsak, sinusuportahan niya pa rin. Halos siya na nga ang bumuhay kay Saiko, pero nagawa pa rin ito yun sa kanya. Namuo ang mga luha ni Nina. Sobrang lala ng ginawa mo sa akin. Manggagamit ka. Napakabulok naman pala ng pagkatao mo. Nandyan ako para sa'yo nung naghihirap ka. Paulit-ulit na nabibigo ka. Nung hindi mo kayang kumain kasi wala nang sumusuporta sa'yo. Ako ang tumulong sa'yo sa mga panahong kailangan na kailangan mo. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. Hindi mukhang guilty si Saiko. Hindi man lang nagsorry. Hindi niya man lang nakitaan ng pagsisisi. Sa halip, napabuntong hininga na lang ito sa pagkairita at humalukip-kip. Hindi na kita kailangan. Ginamit lang naman kita. Halos walang pakialam na sabi ni Saiko. Hindi naman talaga kita minahal. Nagtitiis lang ako sa'yo. Nagtiis ako dahil maginhawa ako kapag nasa tabi kita. Tinulungan mo ako sa lahat. Pera, koneksyon, mga efforts mo. Pinadali mo ang buhay ko. Pero hindi na kita kailangan. Parang sapak sa dibdib ang mga salitang tumama kay Nina. Napaatras siya. Tila nadurog ang puso niya sa 1,000,000 peraso. Naniwala siya rito at nagtiwala. Yun naman pala, walang kabuluhan ng lahat. Napakawalang hiya mo, Saiko. Gigil na sabi ni Nina. Lumipat ang tingin ni Saiko sa kanya. Ano bang aasahan mo? Hindi ka naman maganda. Tiningnan mo na bang sarili mo sa salamin? Napakapangit mo, Nina. Walang gwapong lalaki magkakagusto sa'yo. Porke pumatol ako sa'yo, gandang-ganda ka naman sa sarili mo. Nawala ni Nina lahat ng pagpapahalaga sa kanyang sarili. Hindi siya makahinga ng maayos. Gusto niya na lang maglaho. Pangit ako? Sarkastiko siyang tumawa. Mas pangit naman yung pagkatao mo. Itinaas ni Nina ang kanyang kamao at bago pa niya mapigilan ang sarili, sinuntok niya na ito ng sobrang lakas. Saiko! Malakas na tawag ni Suki. Nakita ni Nina ang iPad na iniregalo niya. Hulugan pa niyang binabayaran yon. Pero dahil sa galit niya, binato niya yun sa sahig at tinapaktapakan. Wala siyang pakialam kahit mahal pa yon. Nababaliw ka na ba? Galit na sigaw ni Saiko. Ikaw ang baliw! Pabalik niyang sigaw rito. Tumalikod siya at padabog na lumabas ng kwarto. Paglabas niya ng apartment, nakita niya ang motor. Ginasgasan niya yon at sinira ang salamin. Walang hiya ka, Saiko. Ako ang nagbayad nito. Fully paid pa tong motor. Lolokohin mo lang pala ako. Lumuluhang sabi ni Nina habang sinisira ang upuan. Nang makontento, nagmarcha na siya paalis. Natagpuan na lang ni Nina ang sarili na naglalakad sa kalsada. Umuulan na ng malakas pero wala siyang pakialam. Para akong nasayangan ng 5 taon. Siraulong Saiko na yon. Ginamit lang ako. Tama si Kelly. Hindi naman ako sobrang pangit Sexy at mabango naman ako. Kung matawag akong pangit, parang ako ng pinakapangit sa mundo. Kung hindi ko siya ginastusan, baka nakapagpaganda na ako. Unggoy siya. Napabayaan ko ang sarili ko dahil sa kakasustento ko sa mga gusto niya. Umiiyak na bulong ni Nina.
Natigilan lang siya sa pag-i-emote nang makita niyang isang matandang lalaki na tila palaboy-laboy sa kalsada. Napayuko ito at nakikipaglaban sa hangin, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa ulan. Punit-punit ang damit at basang-basa na. Ngunit may kung ano sa matanda na nagpatigil kay Nina. Ano ba naman yan? Ang daming taong dumaraan, wala man lang tumutulong kay Lolo. Saad niya at humakbang palapit sa matanda. Kahit broken-hearted, hindi niya kayang hindi mapansin. Naglakad si Nina palapit sa matanda. Tulungan ko na po kayo. Saan po ba kayo pupunta? Sinusubukan kong pumunta sa mall. Tuyo doon, kita mo. Sabi nito sa garalgal na boses. Halatang nanginginig na. Kaso hindi ko kayang pumunta mag-isa ron. Kawawa naman po kayo. Talaga naman, nasan po bang pamilya nyo? Inabot ni Nina ang braso sa matanda. Pareho na silang basang-basa. Mas okay na yon para kay Nina. At least, hindi niya na masyadong iisipin ang ginawa ni Saiko sa kanya. Kahit saglit, may pinagkakaabalahan siya. Nang makarating sila sa entrance ng mall, huminto si Nina roon habang akay ang matanda. Ayan, okay na po, nandito na tayo. Kinuha ni Nina ang panyo sa kanyang bag. May plastic naman ang bag niya, kaya hindi nabasa ang mga nasa loob. Marahan niyang pinunasan ng mukha at braso nito. Napakabait mo naman, Iha. Nakangiting sabi ng matanda. Tipid naman siyang ngumiti. Ayoko lang po na makakita ng taong nahihirapan. Saka habang nakatingin ako sa inyo, naalala ko po ang tatay ko. Iniisip ko paano kapag nangyari rin sa kanya yung ganito. Kawawa naman kung walang tutulong. Mabait ka rin palang anak. Natutuwang sabi ng matanda. Mahina siyang tumawa. Maganda lang po ang pagpapalaki sa amin ni tatay. Oo nga pala, gutom na po ba kayo? Tumango naman agad ang matanda. Napangiti muli si Nina. Papasok na sana sila sa loob ng mall, kaso hinarangan sila ng guard. Hindi pwedeng pumasok ang kasama mo, sabi ng gwardya. Bawal ang pulubi. Naninikip ang dibdib ni Nina. Ang lupit mo naman, Manong. Kasama ko naman siya, hindi naman siya manggugulo sa loob. Diyan lang naman ako sa food court. Kahit pa ma'am, sumusunod lang po kami sa utos. Basang-basa na nga po kayo pero mas okay na kayong pumasok kaysa tong pulubi. Saad pa ng security guard. Lumingon si Nina sa matanda at pinaupo sa gilid. Maghintay po muna kayo dito. Bibili lang po ako ng pagkain natin. Nagmamadali siyang pumasok. Walang pakialam kung titigan siya ng gwardya habang dumadaan siya. Dumiretso siya sa food court at bumili ng sandwich, ilang prutas at inumin. Pagbalik ni Nina, naghihintay pa rin ng matanda. Pinagmamasdan nito ang ulan habang bumubuhos ang malakas na agos sa kalsada. Inabot niya rito ang pagkain. Eto po oh. Mahina niyang sabi. Dinalhan kita ng makakain. Kinuha ng matanda ang paper bag gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang mahina nitong mga daliri. Tumingala ito sa kanya at magiliw ang mga mata. Salamat, Iha. Magandang ginawa mo ngayon, sabi nito sa kanya. Pero bakit ka umiiyak kanina? Bumuntong hininga si Nina. Napansin niyo pa ho yun? Namumugto ang mga mata mo. Hindi inasahan yun ni Nina. Napansin pa talaga ang kalungkutan niya. Lolo, pangit ho ba ako? Medyo. Walang gatong nasabi ng matandang lalaki. Napasimangot naman si Nina. Grabe naman po, ang honest nyo naman. Hindi pala kayo katulad ng tatay ko. Sinungaling po yun, pero kahit ganon, gumagaan ang loob ko kapag tinatawag akong maganda. Tumawa naman ito. Maganda ka naman, Iha. Ang asawa ko lang talagang maganda sa paningin ko. Pero maganda naman ang kalooban mo. Kaunting ayos lang yan. Ano bang nangyari sa'yo? Boyfriend ko po kasi, niloko niya ako. Pag-amin ni Nina. Tinawag niya pa po akong pangit. 5 taon po kami sa isang relasyon tapos pangit pa lang tingin po sa akin. Ang sakit po nun, ginamit niya lang daw po ako. Tahimik na nakinig ang matanda. Puno ng pakikiramay ang mga mata nito habang kumakain. Anong gusto mong mangyari ngayon sa kanila? Pagkatapos ng ginawa nila sa'yo? Natigilan si Nina. Wala siyang naisip na balik. Gusto niya lang talagang makalimot at isipin ang sariling damdamin. Umiling si Nina. Wala po. Hindi ko po kayang mag-isip ng masama para sa kanila. Ang mga tao ay maaaring maging malupit. Mahina nitong sabi. Ngunit huwag mong hayaang kunin nilang yung halaga. Higit ka pa sa mga salita nila. Napangiti naman si Nina. Ikaw po, bakit po kayo palaboy-laboy?
Nasaan po bang pamilya nyo? Ano nga po palang pangalan nyo? Ako si Alberto. Kailangan ko ng pera. Simpleng sabi ng matandang lalaki. Gusto kong sumakay sa bus para makita ang asawa ko. Nasa ibang bayan siya at matagal ko na siyang hindi nakikita. Miss ko na si Esperanza. Kumuha agad si Nina ng 100 sa kanyang bag. Yun na lang ang natitira niyang pera pero ibibigay niya pa. Maglalakad na lang siya pa uwi at uutang muna sa kanyang ama. Ubus na kasi ang pera niya. Hindi pa siya nakakasahod. Sa inyo na po ito, Lolo Alberto. Saad ni Nina. Nanlambot ang mga mata ng matanda at biglang tumulo ang mga luha. Sa wakas, makikita ko ng asawa ko. Siguradong babalik lahat ng kabutihan mo sa'yo. Napangiti si Nina at nagsimula na rin kumain. Kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban. Akala ni Nina, yun ang huli, na makikita niya si Lolo Alberto. Pero mukhang ito ang magiging susi para ibalik lahat ng kabutihan niya. Ate Nina! Niyugyug siya ni Kelly isang umaga. Ate, may naghahanap sa'yo! Inaantok pa siya pero bumangon pa rin. Ha? Sino ba yun? Anong may bisita? Inaantok pa ako. Bumabawi ako sa tulog. Ate Nina! Pogi! Sabi pa ni Kelly. Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan na Pogi? Ryan daw ang pangalan. Tapos may kasama ring matandang lalaki. Wala siyang kilalang Pogi. Wala siyang inaasahang bisita. Pero kahit panay ang reklamo, bumangon pa rin si Nina. At ganoon na lang ang gulat niya nang mamukhaan ang lalaking bisita niya. Teka, kilala kita. Ikaw yung muntik na akong banggain sa parking lot ng restaurant? Hindi niya napigilang sabi. Inilahad nito ang kamay. I'm sorry. Ako si Ryan, Nina. Nandito ako para magpasalamat sa ginawa mo sa lolo ko. Hi, Iha. Sumilip mula sa likod nito si Lolo Alberto. Kumusta ka na? Magsuklay-suklay ka naman. May panis na laway ka pa. Natawa naman si Ryan sa sinabi ng lolo nito. Agad siyang napahiya, kaya mabilis siyang bumalik sa loob. Kahit hindi naman kaaya-aya ang itsura niya, hindi naman siya pabaya sa sarili. Nang makapag-ayos na siya, saka siya muling bumalik sa sala. Anak, ang ganda mo na. Papuri ng kanyang ama. Napangiwi naman si Nina. Tay, ang aga pa po, binobolan niyo na naman ako. Umupo siya sa harap ng dalawang bisita. Ano hubat na parito po kayo? Lolo Alberto, nahanap niyo na po ang asawa niyo? Tumango naman ang matanda at ngiting-ngiti. Oo. Napalingon naman si Nina kay Ryan. Apo niyo po pala to. Alam niyo po ba, masamang ugali niya? Napabuntong hininga muli si Ryan. I'm sorry. Nandito ako dahil gusto kong magpasalamat sa ginawa mo sa lolo ko. May Alzheimer na siya at madalas na naglalaya sa bahay dahil gustong puntahan ng puntod ni Lola. Nagpalaboy-laboy nung nakaraan at hindi namin nahanap agad. At ikaw ang naaalala niya. Sinasabing may tumulong sa kanya. Natagalan dahil alam mo naman ang sakit ni Lolo. Parang paandap-andap lang. Kaya agad kitang pinahanap. Gusto kong bumawi sa mga tinulong mo. Mahina namang tumawa si Nina. Ha? Wag na, wala yon. Pinakain at binigyan ko lang naman ng pamasahe si Lolo Alberto. Umiling naman si Ryan at mapilit pa. Plastic surgeon ako at nasa beauty and skin department ang line ng negosyo ng family namin. Pwede kitang pagandahin. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Sinasabi mo bang pangit ako? Umiling naman ang binata. Hindi, may aayusin lang naman. At libre ang lahat ng yon. Ayaw niya pang pumayag. Hindi naman siya humihingi ng kapalit. Pero nang hawakan ni Lolo Alberto ang kanyang kamay, sandali siyang nagdalawang isip. Napatingin si Nina sa kanyang ama't kapatid. Halatang gusto ng mga ito na tanggapin ang alok ni Ryan. Ate Nina, di ba broken-hearted ka? Sinaktan ka ng psycho na yon. Pagkakataon mo na to. Mag-glow up ka. Ipakita mo sa kanya na manghihinayang siya sa babaeng pinakawalan niya. Panghihikayat ni Kelly sa kanya. Alam na alam talaga ng kanyang kapatid kung saan siya tatamaan. Alam nito ang kahinaan niya. Kaya natagpuan na lang ni Nina ang sarili na pumayag sa alok ng maglolo sa kanya. Marami tayong aayusin sa mukha mo. Itong ilong mo, hindi rin pantay ang cheeks mo. Yung form ng kilay mo medyo iba. Pero siguro, unahin na muna natin ang ngipin mo. Sabi ni Ryan habang ini-inspeksyon ang mukha niya. Oo, tama. Dalhin muna kita sa dentista. Ipaayos natin ang ngipin mo.
Gumaganda rin kasi ang isang tao, depende sa ngiting napapakita niya. Napatikim si Nina. Ang dami namang dapat ayusin. Sobrang pangit ko ba? Tumawa naman si Ryan. Hindi naman, pero kung gusto mong maging proportion ng mukha mo, ipagawa mo sa akin ang mga sinasabi ko. Isa pa, mas the best pa rin ang magandang pagkatao. Umismid naman si Nina. Asus, alam mo pala yan? Di ba masamang ugali mo? Ibinaba nito ang ballpen na hawak. Kung masama talagang ugali ko, hindi sana kita bibigyan ng mga bulaklak nang basta ka nalang iniwan ng boyfriend mo sa restaurant. Napasinghap naman si Nina. Sa'yo galing yon? Hindi agad nakasagot si Ryan at hindi makatingin sa kanya. Bakit? Sino pa bang iniisip mong gagawa nun? Ang walang kwenta mong ex-boyfriend? Ayoko lang na makita kang umiiyak ng gabing yon. Mas lalo kang pumapangit. Nagpakawala si Nina ng hininga. Umasa pa naman siyang kay Psycho talaga galing yon. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na kahit estranghero si Ryan, nagbigay pa rin ng bulaklak. Tipid siyang napangiti. Mabait ka rin naman pala. Kapag kaya naging maganda na ako, lolokohin pa rin ako ng mga lalaki? Napailing si Ryan. Kung gusto mong manloko ng lalaki, kahit gaano ka pa kaganda, manloloko pa rin. Huwag mong ilagay lahat ng sisi sa'yo. Hindi mo kasalanang nanloko sa'yo ang ex-boyfriend mo, Nina. At ang isipin mo, magpapaganda ka para sa sarili mo. Hindi para magustuhan ng mga taong nasa paligid mo. Simula ng araw na yon, mas lalo silang nagkalapit ni Ryan. Masungit at minsan ay hindi maganda ang tabas ng dila ng binata. Gayunpaman, alam niyang mas lamang ang kabaitan nito sa kapwa. Kapag pinagkukumpara ni Nina sina Psycho at Ryan, napatunayan niyang wala pala talaga sa itsura ang kabaitan. Nang makilala niya noon si Psycho, sobrang bait nito at parang anghel kung umasta. Mas masahol pa palang ugali. Pero nang si Ryan ang makilala ni Nina, masungit at minsan ay palaging direct to the point, mabait pa rin at alam niyang kaya niyang pagkatiwalaan. Salamat naman, natanggal na rin ang braces. Halos 1.5 taon ko ring tiniis yan ah. Natatawang sabi ni Nina. Napatunayan niyang may itsura naman nga talaga siya. Wala lang talaga siyang panahon at pera. Hindi na rin siya masyadong tinatagiyawat. Palagi ba naman siyang nasa building ni Ryan? Libreng konsulta siya sa dermatologist doon. Lahat ng pwede niyang ikaganda, sinagot ng apo ni Lolo Alberto. At dahil doon, naging malapit din silang magkaibigan. Si Ryan, magiliw niyang tanong sa assistant nito. Napangiti naman agad ang dalaga. Pasok ka na po, Ma'am Nina. Wala naman po siyang ibang bisita. Sige, pasok na ako ha. Nga pala, may dala akong kalamay. Nagbakasyon kasi kami ng pamilya ko sa Batangas. Namili ako. Lahat kayo may libreng kalamay sa akin. Natawa naman ang assistant ni Ryan. Salamat po, ma'am. Nag-abala pa po kayo. Simula po talaga nang maging madalas kayo rito, hindi na boring ang trabaho. Kahit sino napapatawan nyo. At ma'am, habang tumatagal, nagiging blooming ka. Paano pa po kaya kapag nag-undergo na kayo ng surgery kay Doc? Napangiti na lang si Nina. Yun din ang sadya niya. Hindi na siya magpaparitoke. Kontento na siya sa itsura niya. Para sa kanya, maganda na yon. Hindi lang naman sa pisikal ang binago ng mga ito, pati sa kilos, pananalita at pananamit. Mas naging sophisticada na siya kesa sa dati. Talagang naalagaan ni Nina ang sarili sa tulong ni Ryan. Hindi na rin siya nagtatrabaho sa munisipyo. Binigyan ba naman siya ng share sa kumpanya ni Lolo Alberto? Maliit lang pero malaking bagay na sa kanya. Kaya ang trabaho niya sa kumpanya lang din ng mga ito. Dahil sa ginawa ng maglolo, lalo na si Ryan, naging mas confident siya sa mas maraming bagay. Hindi ka na magpaparitoke? Gulat na tanong ni Ryan. Umiling naman agad si Nina. Hindi na, pakiramdam ko sobrang ganda ko na. Okay na ako rito. Tiningnan siyang mabuti ni Ryan. Unti-unti itong napangiti bago umiling. Kakaiba ka talaga. Okay, hindi na kita pipilitin. Pero, kailan mo ba ako sasagutin? Sabi mo may chance na ako kapag tanggal ng braces mo. Malakas namang tumawa si Nina. Atat na atat ka naman, Ryan. Gandang-ganda ka ba sa akin? Akala ko ba napapangitan ka? Napapikit si Ryan at mahinang tumawa. Akala ko rin. Akala ko gusto ko ng babaeng halos perpekto na. Tipong walang maipintas mula ulo hanggang paa. Plastic surgeon ako eh. Pero hindi pala ganun yun. Kapag natamaan na ako ng pag-ibig, palag na talaga. Kahit mga katangiang hindi ko gusto,
Yayakapin ko pa dahil mahal nga kita, Nina. Humalakhak naman si Nina. Ilang buwan na rin nandiligaw sa kanya si Ryan. Dahil na rin kay Lolo Alberto, mas nagkalapit sila at mas talong nakilalang isa't isa. Lahat ng mga naranasan niya kay Saiko, kailanman hindi niya naranasan kay Ryan. Pakiramdam niya nga, mas matindi pa magmahal ang binata sa kanya. Kung si Nina, parang bakla magmahal, si Ryan naman, halos ibigay na ang mundo sa kanya. Marahan siyang lumapit dito at mabilis itong hinalikan sa mga labi. Sinasagot na kita. Sa wakas, nakahalik na rin sa'yo. Kumunot naman ang noo ni Ryan kahit nangingiti na sa nangyayari. Bakit naman? Pinakita ni Nina ang mga ngipin. Matagal na talaga kitang gustong sagutin. Kaso nahihiya ako. Hindi pa magandang hulman ng bibig ko. Ganun kasi dati. Si Saiko, nararamdaman ko naiirita siya kapag nilalapat ko ang bibig ko sa kanya dati. Sabi niya, ngipin ko naman daw yung lumalapat. Tama na. Putol ni Ryan sa mga sinasabi niya. Ayokong binabanggit mo pang ex mo na yon. Nagagalit lang ako na binubuhay niya lahat ng insecurities mo. Hindi kanya talaga minahal. Kung may halaga ka sa kanya, dapat tanggap niya ang buong pagkatao mo. Hindi dapat siyang sumisira sa'yo kundi ang nag-aalaga sa'yo ng tama. Napangiti naman si Nina nang yakapin siya ni Ryan. Ramdam na ramdam niya talaga ang pagmamahal ng binata. Sa lahat ng bagay na alam nitong makakabuti sa kanya, palagi lamang siyang sinusuportahan. Damdamin na kailanman hindi niya naranasan kay Saiko noon. Hindi rin nagtagal, ikinasal na rin naman sila. Nagmamadali na at simple lang dahil mahina na rin si Lolo Alberto. Gusto niya namang nandun ang matanda, ang dahilan kung bakit naging mas malapit sila ni Ryan. Han, sana ako na lang ang bumaba sa sasakyan. Baka mapano ka pa. Marahang saad ni Ryan sa kanya at pilit siyang inaalalayan. Nagtulak naman siya ng grocery cart. Buntis lang ako pero hindi ako baldado. Kaya ko pa naman maglakad. Gusto ko talagang gawin to. Mahilig akong mamili kaya nga ayoko ng kasambahay. Ikaw ang mapilit. Pagod ka sa trabaho mo, dapat nagpapahinga ka lang. Napabuntong hininga si Ryan at wala na ring nagawa. Sige, pero pagka-uwi natin, hihilutin ko ang mga paa mo. Alam kong malaki ng tiyan mo, mabilis ka nang mapagod. Napangiti naman si Nina. Sobrang sweet talaga ng asawa niya. Walang araw na na-stress siya ng dahil dito. Lagi pang alagang-alaga ang kalusugan niya. Inaalagaan talaga siya ni Ryan bilang asawa. Kaya kahit lalaki ang magiging anak nila, hindi siya haggard at palagi pang blooming. Han, tulungan mo yung bata, nahulugan ng mga kahon, bilisan mo. Utos ni Nina kay Ryan nang makita ang batang babae na umiiyak. Tinulungan nila ni Ryan ang batang babae. Hindi mapigilan na mapatingin sa itsura nito. Maamang mukha, ngunit may kaunting tahi sa labi. Ang bawat bigkas ng salita, may hangin at halos hindi nila maintindihan ni Ryan. May malaki rin na itim na balat na halos sakupin ang mukha at leeg. Anak! Bulalas ng isang lalaki. Mas lalo siyang nagulat nang makita si Saiko. Hindi agad siya nito nakilala pero nang titigan siya, alam niyang namukhaan siya nito. Halika na anak, ano ba naman yung ginawa mo? Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang lumalayo sa mama mo? Binuhat ni Saiko ang bata. Salamat. Nang makaalis ng mga ito, biglang nanikip ang dibdib ni Nina. Humiling ako na bumalik ang karma kay Saiko, pero hindi ko naman hiniling na mapunta sa anak niya. Hinaplos ni Ryan ang kanyang braso. Minsan may ibang paraan ng Diyos para sa lahat. Magiging magulang na tayo. Kapag anak natin ang nasasaktan, mas doble ang sakit sa ating mga magulang. Kaya baka kay Saiko, ganun din ang makita niyang kalagayan ng anak niya. Balik sa lahat ng ginawa at mga panglalait niya sa'yo nun. Huminga na lang ng malalim si Nina. Kahit yung balat man lang ng bata sa muka, kahit ako nang magbayad, Han, naawa talaga ako. Kahit anak siya ni Saiko, wala akong pakialam. Naranasan kong laitin kaya ayokong maranasan yun ng iba. Sige, gagawin natin yan. Hinalikan ni Ryan ang kanyang sentido. Napakabait mo talaga, Nina. Mapalad akong ikaw ang naging asawa ko at ina ng anak natin. Bumalik ang ngiti ni Nina sa mga labi. Maikli lang ang buhay. Kung kaya niyang maging mabait sa lahat, gagawin niya para lang magkaroon ng kabuluhan ang kanyang buhay. Dahil para kay Nina, yun ang tunay na kagandahan na mayroon siya. Ang kwento ni Nina ay nagpapaalala sa atin na ang kagandahan ay nagsisimula sa sandaling nagdesisyon tayong maging totoo sa ating mga sarili. Tandaan din natin na ang kagandahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng magandang mukha,
kundi tungkol sa pagkakaroon ng magandang isip, magandang puso at magandang pagkatao. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.